Hello guys! Good morning! Happy Saturday! Tingnan nyo pala mamaya si Mila at Matthew pagbaba. May suot po yan sila para sa event today. Kaya ngayong araw nga po yung Sinterklaas into, yung tawag nila dito. Isa din po yan sa tradition dito sa Netherlands. Kasi parang today ata mag-arrive si Sinterklaas. Yan siya yung saint na magbigay ng mga gifts sa mga bata sa December 5. Pero hindi alam ng mga bata dito, o katulad nila Matthew, wala pa po yan silang kalam-alam, na yung nagbibigay po talaga ng gifts sa kanila is kami po na magulang. Pero kayo tingnan nyo mamaya guys. Maganda nga sana magpunta sa city eh. Kaya ngayon nga po yung dating niya doon. Pero ang panahon hindi na naman nakisama. Autumn na kasi dito, sumahangin, maulan. Kapangit ng weather today. So, hindi po sila makapunta. Pwede good sana din ako. Kayong work ko mamaya, alauna pa naman. Pero kaya sabi ni Marcia, nga mahangin sa labas. Baka mamaya, magkasakit lang yung mga bata pag magpunta kami doon. Kaya nag-decide na lang po kami na sa bahay lang muna kami. Manood na lang kami mamaya sa TV. Grabe, kasakit ng katawan ko. Naglaro kasi ako gabi ng guys, badminton, may competition kami, nanalo ang aming team. Naglaro ko kagabi ng single, double, mix. Lahat po yung panalo. Buti na lang din. Nakalaban namin yung taga isang city. Baga club din yan sila sa badminton sa Harlingen. Pero kaya kasakit po ng mga kasuan ko. Kaya natapos kami kagabi. Alas 11 na. Tapos nag-inom-inom pa ng konti. So, nakauwi ako sa bahay, mga 11:30 ata. Kaya kanina medyo late din po tayong nagising. Ang cute ng ko guys, pamangkin. Tingnan nyo, nag-send ng picture ng ate ko. Ito po yung pamangkin ko na hindi ko pa nakikita sa personal. Kaya very excited ako makauwi din sa Pilipinas. Tapos may isa pang pamangkin na lalaki. At yung pala guys, yung sinabi ko sa inyo nung previous vlogs natin na nanganak na yung asawa ng pamangkin ko. Lola na tayo guys. Kaya yun nga, may pamangkin tayo na na nagkaroon ng anak. So lola na rin siguro ako, oy. No? Kaya hindi po yung mga sabi nyo sa comment section. Pero pagkakaintindi ko din, hindi man talagang lola. Baga parang auntie lang din. Auntie Lola, ganun na siguro. Pero kay cute good nung bata guys. Yun nga lang kay very early yung sa kanya pag-anak. So nasa Nico ata pa rin siya ngayon. Pero kay naman daw, okay daw yung lahat ng mga na-check sa kanya. So kumbaga magantay-antay lang doon ng ilang araw. Ilagay lang siya doon ng ilang araw. Tapos magiging na okay na. Pagkita ko sa inyo. Wait lang. Yan guys, Chan-charadan! Ang cute ng aking apo! Si Matthew tsaka Mila, tito-tita na. Diba? Kasi pinsan, ay, wait lang. Basta tito-tita na sila. Mag-isip-isip na naman tayo. Pero kayun, isa din po talaga yan sa dahilan kung bakit gustong-gusto ko din po makauwi next year. Kay kadaming mga bagong babies na dumating this year. Tapos, next year, mga anak din yung isa kong kaibigan. So, very worth it po yung pag-uwi ko sa Pilipinas. Andito na si Kuya! Ito na po yung suot niya today. See? Zwarte Piet! Where is my gift, Zwarte Piet? Ang cute guys, no? 2 years na ko to sa kanila. Dito din yung isali ka dito, Mila. Pakita natin sa kanila. Dito. Ayusin muna ng konti. Mamaya ako. Ha? Paras lang kayo. Wow! Dito guys, tingnan nyo si Mila. Dito kayo, Kuya. Mila. Tayo kayo dyan. Dali para makita nila. Darstan. Yan po sila yung helper ni Sinterklaas. Sila yung magbibigay ng mga gifts
sa mga bata. Bahay-bahay yan. Si Sweater Pit. Meron din po yung kulay red, violet. Pero yung kay Lamet at Camila, yan po yung binili ko sa kanila. Okay. So ngayon nga talaga magdating si Santa Claus, guys. Oh, thank you! Gift ko kay Pit. Thank you, kuya. Kuha din siguro si Mila. Ay, itong dalawang ito. Kung anong ginawa ng isa, kailangan magawa din ng isa. Ay, may gift din ako. Thank you. Hugasan ang oh, thank you, Pete. Mayor. Di siya off na. Yung relo ko din binigay ni Pete. Study time. What's the opdracht nou? Saturday ngayon pero kay ayan guys, tingnan niyo naman. Aral-aral muna. Ja, maar dan een uur vroeger. Hoe laat is het daar? Dinidrill po siya ngayon ni Marcel. 9 uur. Kailangan kasi ni Kuya yan. Maano siya ni Marcel madrill pagdating sa mga numbers. Kasi yan na po yung inaaral nila ngayon sa school. So everyday yan, may 1 hour dapat silang sagot-sagot yan si Kuya ng mga mathematics. Kaya ako hindi naman po magaling sa numbers eh. So si Marcel po talaga kay Kuya, nag-drill. Lagi tayong mga hugasin ngayon dito kay kadami na naman kailangan hugasan. Buti na lang talaga kay malaking tulong itong natin dito, dishwasher. Lalo na kay malapit na din po yung birthday ni Kuya. Ang dami na namang kailangan hugasan. Pero kaya dito may problema kaya nandito man ang ating best friend sa bahay. To the rescue, lagi maghugas. 1 plus 2 is 3, zei je net. Ja, dus in je hoofd heb je 3, min 3. Banding ng mag-amaga. Volgende buiten open, hardop. Ja, goed. Tja, Matthew. Galing na yun si Kuya eh. Nakaputi lang pag si Marcel mag-drill sa kanya kaya talagang yung good siya. Huwag matuto. Kaya doon ako nga po, yung dirinil ako ni Marcel sa Dutch na na language. Yung tinuruan niya ako mag-away yung kami dalawa oy. Kaya grabe ka, stricto ba? Baga hindi ko siya jowa sa time na yun, kundi talagang teacher ko siya, kaya kailangan ko matutong mag-Dutch. Pag-uwi ko sa Pilipinas, kaya mag-exam na. Pasado ka agad. 3 months niya rin lang po akong tinuruang mag-Dutch, yung basic lang po ha. Ikwento ko pala yung part na yun sa inyo guys. So si Marcel, tinuruan ako niyan ng 3 months dito sa Netherlands. Every day dapat may 2 hours akong oras para nga turuan niya ako mag-Dutch. Habang nasa vacation kami noon, araw-araw may Dutch lesson. Kaya nung umuwi ako sa Pilipinas, pasado good. Alam niyo yung mistake ko? Isa lang. Pero the rest sa sa mga parts po, yung sa speaking, perfect ko yun. Yung sa listening, perfect ko din yun. Tapos yung sa reading, yan yung nagkaroon ako ng mistake, isa out of 10. Kaya yan po yung exam. Pero with flying colors tayong nakapasa guys. Kaya mabilis din po akong nakapunta dito sa Netherlands. Kaya talagang tinutukan ko sa na yan. Uy, language na yan. Before ako exam. Imagine niyo yun na 3 months lang ako na turuan ng Dutch. Kasi nag-vacation lang muna ko niyan dito sa Netherlands before ako mag-movie. Alala ko pa away kami dati. Sabi ko, ayaw ko na. Kahirap-hirap ng language na yan. Mangiyak-ngiyak ko dati guys. Naalala ko na, nasa kami noon nasa Florence. Yung sa sa Italy. Firenze, kung sa Italian pa. Iyak good ako dun. Kaysa sobrang pagod sa kagagala namin. Tapos after nun, pag uwi namin sa hotel, mag-aral ako ng Dutch. Turuan niya ako. Kasi nga ito si Marcel guys, pag may gusto siyang bagay na mangyari, talagang gagawin niya rin po talaga. Yan yung niya, typical na persona ba? Kaya ngayon si Kuya, feel ko yung niya minsan. Pressure. Ay minsan po, alam niyo, iyak yan siya, Matthew.
Kaya may mga mistake yan siya minsan na parang mahirapan siya. Tapos ano yan si Marcy sa kanya, magsabi-sabi. So, syempre, bata yan eh. Pero hinayaan ko lang po yan sila, hindi ko yan sila inaano dyan, baga pinapakalaman. Kung pagalitan siya, hinayaan ko lang. Kasi, yun nga, silang dalawang dyan, nakaupo dyan, wala akong part. Kaya pag singitan ko na, huwag mong pagalitan yan, syempre, bata, mag-ano-ano man yan, iyak-iyak lalo. So, pag dyan yan siya mag-iyak, bahala ka dyan. Tsaka respect na rin po yan sa kanya. Sabihin pa nating nanay ako, pero kasi amin pong dalawa, kung ano yung sinabi ng isa, dapat same tayo yung yung gagawin. Hindi, yung halimbawa, pinagsabihan siya ni Marcel, tapos ako, may sabihin na iba. So dyan yung bata mag-iisip na, doon ako sa kay mama, kay hindi masyadong nagagalit. Hindi pwede yung ganun sa po namin, sa pagdidisiplin niya sa mga bata. Kumbaga, isa lang po yung namin, way. Pag sinabi ko hindi dapat yung isa. Ano? Ik had in mijn boek geplast. Echt? Ja. Nasa yung pajama mo? Dito na? Ba't hindi mo sa akin sinabi? So, nabasa yung mo, bed mo? Nee. Ay, sabi mo, umihi ka. Ja. Tapos, anong ginawa mo? Dan ging ik. Want toen blijfde ik toen maar in slaap. So, nabasa yung pajama mo? Ja. Nasaan na yung pajama na yun? Andito? Nee. Kunin mo dun. Umihi pala si Mila, guys. Ay, di na po yan siya nagda-diaper. Years ago na. For the first time, napaihi siya sa niya. Pajama. Puti na lang sinabi sa akin. Op mijn pyjama shirt is hem ook al Okay. staan gevallen. Okay. So, ito yung basa. Ja. No. Good job. Na sinabi mo kay mama. Very good. I love you. I love you. I love you. Oeh, Si Kuya ka nandun man dankjes. sa baba, kasama si Marcel, Tante. nag-aaral pa sila. Opo. Kami naman ni Mila, magsalang po ngayon ng labahan dito. Ano pa, Ora? Ja. Maglaba tayo. Kay kadami mong labahan, Manang. Pag nauwi kasi to galing sa school, upo ka na. Nagbibiso ka agad, hindi sa akin mo. Diyan sa upuan mo. Ay, Mickey, hindi pa ito madumi. Pwede pa to. Ang kanyang Mickey Mouse. Maar goed dat ik dat zag, hè? Opo. Hé, ma, maar wacht, maar mijn korte broek van voetbal is nog niet vies. Sa football? Ja. Hindi, labahan na yan. Tagal na yan dyan. Ilang yan? Ito kay Kuya, hindi ko to ilagay kasi red. Pag red Ja, po, maar hindi die was ko. vies, hè? Po? Maar ik zag dat die vies was, hè? Echt? Ja, echt. Maar wil je ook zien? Mag-hi ka sa kanila na. Hi. Nang gusto mo bangs kita? Alam nyo guys, si Mila gusto niya pugupitan ko yung buhok niya. Kaya nainis to siya kapag i-blower ko na yung buhok niya, matagal ma-dry. Kaya pag binoblower ko yung buhok niya after nila maligo, yung ginagamit ko lang po, hindi yung mainit. Baga talagang hangin lang siya na medyo malamig. So matagal din talaga mag-dry yung buhok niya. Weet je goed. Echt? Punta ulit yung ano niya po yun. Hoi. Mama, Wat? mama, ik kan de tafel van 3 hardop zeggen. Echt? En Wow. daarna voor jou wachten deze sloepjes beneden. Proud yun si Kuya, kaya magaling na daw siya guys, mag-multiplication. Oké, mama, wacht. Okay. Laro na yan silang dalawa. Salang mo tayo ng dalawa dito. Kay kadami na naman. Uy, Diyos ko Lord. Okay. Dewey. Maglaro na lang daw sila doon. Ito, pinapalaban din sa akin to ni Matthew kay gusto niyang itabi sa higaan. Pero yung unang isalang ko po ngayon yung ni Mila tsaka Matthew mga damit. Yung sa amin ni Marcel. Mga ibang araw na lang kayo. May damit pa naman kami. Kailangan lang kasi yung sa kanila kay para masuot din po next week. Pagpasok nila sa school. Ganito pwede na to dito. Nabad trip ko doon kay Marcel ng isang araw guys. Kaya diba sabi ko sa inyo, pag maglaba ako ng ng mga damit, hindi ko po nilalagay sa dryer yung mga damit ni Matthew at Camila. Siya. Kaya nagkusang loob man siya na siya nang maglagay sa dryer. Kaya na sa labas ata ko noon nag-walking. Sabi ko pa sa inyo, kaswit ang asawa ko kaya siya nang naglagay sa sa
dryer ng mga damit sa mga pinaglaban ko. Hiyay, kay may mga damit pala doon ni Matthew tsaka Camila. Yung damit ni Kuya, alam nyo, natanggal yung print. Imbis na nakasulat since 1982. Tingnan na yung nangyari, okay, nilagay niya sa dryer. Nawala na yung S, tsaka yung number 2, iba na yung itsura. Inaway ko siya nung nung time na yun. Sabi ko sa kanya, di ba sinabi ko sa'yo, ayaw na ayaw ko ilagay yung mga damit sa dryer. Kayun nga, yung mga print, tapos yung kulay po ng damit nila, Mas tsaka Camila, nagfe-fade yan kunti kapag ilagay sa dryer. Tapos sabi pa niya, mag-ano ka sa akin na 50 years na yung experience ko. Sabi ko sa kanya, ano yung experience ko sa sa trabaho ko, sa store. Sabi ko sa kanya, nire-recommend namin sa mga customers namin na kung maaari, huwag ilagay sa dryer, lalong-lalo na kapag may mga prints yung damit. Tahimik good siya. At pinakita ko din sa kanya, tingnan mo ang nangyari dito. Sabi ko sa kanya, wala na yung S, tapos yung number 2. At saka may damit pa yan si Matthew na kulay blue. May nakalagay din yan siya na kumbaga may print din. Nawala na guys. Kaya sinabihin ko good siya na pag maglagay siya ng mga damit, okay lang kung damit ko, damit niya. Pero pagdating sa mga bata, sabi ko sa kanya, wag na wag mong ilalagay. Kaya hindi ko po talaga dinadryer na yung mga damit ni Matthew tsaka Mila. Kaya kagaganda ko ng damit ni Kuya din. Kaya masayang ako guys. Kapag lang, masira. Kahit 50% off pa yan sa store na binibili ko. Mahal pa rin po Kaya kung maaari, gusto ko nga alagaan yung mga damit nila. Kaya yun nga po ang magmamana dyan. Yung mga pamangkin ko din sa Pilipinas. Kaya for sure, hindi na yan si Marcel maglagay ng mga damit ni Matthew tsaka Camila sa dryer. Away good kaming dalawa. Yung pa naman kapag rason-rason kaming dalawa, minsan hindi din magpatalo ba. Ang ginagawa ko pag halimbawa may kaming dalawa, mainis ako sa kanya, nagsabi ko na ko yan, whatever. Niya yung tenga, mag-init na, whatever. Ako po kasi, alam nyo, pag mag-away kaming dalawa, ako po yung manahimik na lang ako kaya iniisip, bahala ka dyan, magyaw-yaw. Ang iniwasan ko lang din po kasi, halimbawa pag mag-away kami, may masabi akong masama na pagsisihan ko after naming mag-away. So kung maaari, hanggat kaya ko, sige, magsalita ka lang dyan. Kaya pag ako ang bumanat, good luck. Baka isang gabi kang hindi makatulog. So, nananahimik na lang din po talaga ako. Ganyan, may mga away-away kaming dalawa. May times po kasi na, nung nag-away kami ni Marcel, talagang nagsabi talaga ako ng, something na nasaktan siya. So, after yung parang nakonsensya din ako, so, parang sinabi ko sa sarili ko, hindi na ako magsasalita kapag galit. Kaya, pag ako po ang galit na, good luck. Kung ano-ano lang masabi ko, para lang masaktan. Ang last na away good namin, nasa kami no, nasa sasakyan ata. Tapos about yun sa sa mga bata. Hindi ko nang sabihin sa inyo yung kumbaga detail ng pinag-awayan namin tayo. Basta about yung kay Matthew tsaka Mila. So nung hinatid namin yung magbata, talagang tahimik lang kami, parang normal lang. Ay kami po ni Marcel guys, pag mag-aaway kami, hindi po kami yun talaga sa front ng mga bata. Minsan may sagutan kaming nangyayari pag nandiyan sa Matthew tsaka Mila, pero yung mga sigaw-sigaw na or something, hindi po namin yung ginagawa sa harap nila. Pero hindi din po kami nagsisigawan kapag nag-aaway. Kumbaga salita lang. So, nung time na yun, okay kami, pero kapag kahatid namin sa mga bata, nasa sasakyan na kami, sabi na ko siya, ano na yung nangyari kanina? Tapos may sinasabi siya, kay inis na inis siya nung time na yun Hindi ko na magsalita. Tapos, ang problema dito kay Marcel, ang gusto niya, may sabihin din ako. Ako naman, ayaw kong may sabihin, kaya masaktan ko nga siya, baka may masabi akong hindi naman, kagandahan. So, ang masabi ko na lang sa kanya, whatever, kung ano yung gusto mong sabihin, sabihin mo, wala akong pakialam. Sabi ko sa kanya, kung sa Tagalog pa, ay grabe, nag-init, good yun. Pero nung na yun din, nung time na yun, before ako umalis sa bahay, kaya magkikita kami nun ni Inday, before ako umalis nun, nag-usap din kaming dalawa, o nag-hug kaming dalawa, para kayo mga buwa. Nag-sorry siya, nag-sorry din ako, sabi ko sa kanya, miscommunication nga, na ganito-ganito, kaya, tapos sabi niya, kaya nga next time, dapat, kumbaga pag-usapan, kung may mga plano, sabihin. Kaya para hindi nga magkaroon ng miscommunication. Pero kaya ganun ko kami mag-away ni Marcel, guys. Siya po yung medyo, may masabi lagi, yaw. Ako, maala ka dyan, manahimik na.
Problema lang, kay mainis din siya kapag wala akong sabihin. Pero mas okay na rin yun, para maiwasan lang na may masabi ako, no? Kayo guys, anong ginagawa nyo kapag nag-away kayo ng mga asawa nyo? Mag-comment ka kayo sa anong baba? Kaya para magawa ko din, baka may tip po kayo dyan. Magdating na si center class, guys. Live lang po tayo ngayon na nanonood dito. Mila, oh. Kasarap ko ng paa sa niya, papa niya. Wow! Center class is coming! Kaulan kasi sa labas, tingnan nyo po. Mahangin, basa. Next year, alam nyo, maghingi ako ng free sa trabaho para absent ako buong araw. Mapunta tayo sa city. Makita nyo po yung pagdating na center class. Last year kasi, si Matthew at Camila din, nagpunta sila sa city, sila nila Marsa, tapos yung ninong-ninang, nakita din nila si center class na nag-arrive. Pero baka next year nga yun, iniisip ko, mag-absent ako na lang buong araw para makita nyo nga din po doon sa city. Sa ngayon, magtrabaho muna tayo. Alauna po yung start ng work ko. Out tayo mamaya, 5. Pero kay kaulan good, uy, parang tinatamad niya ako mag-bisikleta. Ayan na nga si center class. Ayan na guys. Tumutok na talaga si Mila kaya gusto niya po makita si Saint. Nasaan man? Ayan. Yan po yung pinaka-aantay ng mga bata ngayon na magdating. Center class is here. Opo. Kaya nandito na nga po si center class sa Holland, guys. From yan siya, from Spain. Nagsakay lang po ng boat papunta sa Holland. Yan po yung story nila dito. So, ang ibig sabihin niya, kaya nandito niya siya sa Netherlands. Mamayang gabi po, or simula mamayang gabi, before si Matthew at Camila matulog, magkanta yan sila sa may door, tapos may shoes, may, ano yung lalagay natin nung kuya? May vorto? Kleurplaat of vorto? Vorto or, something na malagay sa shoes, tapos kantahan nga po yan nila yung song ni center class, para kinabukasan po, pagising nila, may gift na sila from center class. Kaya yan po yung inaabangan lagi ng mga bata dito. Hanggang December 5 po yan. Na every Saturday ng gabi, magkanta yan sila. Kaya si kuya mamaya, magkanta din mamaya tsaka Camila. Di ba kuya? Magkanta ka mamaya? Ay hindi, yun lang. Hindi daw siya magkanta. So wala din siyang ma-receive kaya center class pag ganyan. Tsaka kung mabait po ang bata, alam nyo, marami po yung ma-receive na gift from Saint. Kaya curious ako ngayon kay Matthew tsaka Camila kung marami din sa kanilang i-gift yung guys, center class. Ikaw kuya, ano sa tingin mo? Dalawang ka daw siya? Hindi kick off. Miskin. Dalawa lang daw yung gift na ma-receive nila kay center class. Opo. Ready na tayo magpasok sa trabaho guys. Naantay ko na lang na 12:30 para magbisikleta na tayo. Hindi na ako magpatid kay maglabas-labas pa sila. Tapos mag-lunch mamaya si Mila tsaka Matthew. So, ako na lang mag-isa, magbisikleta lang tayo. Ay, nag-lunch ka na? Nag-apple na pala siya dito. Yan na yung niya. Lunch. 2,000 years later. Busog na naman, guys. Bahay na po. Katatapos lang namin mag-dinner. Ano yung dinner natin na? Ha? Pancake! Pancake? Wow. Toasty po yung kinain namin. Opo. Easy to lang gawa. Nakadalawang good ako guys. Slice ay 2 or 3. Kaya kabusog ko ngayon. Ay. Feeling ko na naman lumaki na naman. Kapagod kanina magtrabaho doon kaya wala masyadong customer. Oy. Kahapon din alam yun. Nagtrabaho ako 4 na oras. Siguro mga 2 customers lang yung nagpunta sa store or yung nag-alo sa akin, nagbayad. Wala kasi, pag ganitong month din kasi talagang wala din po masyadong taong pumupunta dun sa store. Napapaisip nga ako minsan bakit nagtagal yung store na yun hanggang ngayon. Kaya 150 years na good yan sa sa city. City center dito po sa Leeuwarden. Pero kay mali natin, malaki din yung kita nila dyan sa mga mga damit-damit. Kasi alam niyo, halimbawa, itong damit ni Kuya, doon to sa store, binili yan ng sabi natin 34 euros. Ang babayaran lang nila dyan,
o yung boss ko is half ng price na yan. Should go. So, malaki din siguro ang kita no pag ganyan. Kaya siguro matagal din ang 150 years. Laro na yung dalawa dito. Yung ano nyo pinggan, palagay na dun sa kusina po. Thank you. Okay. Mila, ikaw din. Bye. Tapos ang ilaw patayin dyan sa mesa, okay? Okay. Thank you. Yung pinggan, kuya.